Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos nini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon nun ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ka2,000 ka tuig ni Kristo, kay kiniman mao ang ikaunom kalibo gikan nga nagpakasala siya dan. Maingon nga sa ikaunom kalibo ka tuig, gitapos sa Dios ang iyang mga buhat o sa ika7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom kalibo ka tuig o aniya na kita karon sa ika7,000 ka tuig nga niini ang Dios mo pahulay usab. Tuod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios, si Adan adtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios og mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, na yung gabi kanatong tanan sugo sa mga pamatasan, kita mga ikatahuran sa Supreme Founder ng Kingdom of God nga si Manlaharing Pilimon O. Riamunansa sa iyang royal family, sa kitibukan ng pamilya, sa tanan nga mga leaders, mga kauban natong gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12, Region 13, Caraga Region, NCR, o sa tanan ng mga municipal, mga provincial leaders nato sa Kingdom of God, mga municipal leaders, mga barangay leaders, sa tanan nato mga kauban sa 12 Gates, sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagasubaybay nga mga coordinator sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation sa Philippines, Deuterium Development Management Corporation, mga beneficiaries na daghan nagasubaybay ni atong programa sa Kingdom of God may gabi kanatong tanan Luzon, Visayas o Mindanao. Mga igsoon, agi pagpahinumdum sa atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ng Kingdom of God nga kini mabatian nato kanunay bisan sa mga programa sa radio program. Bisan dia sa DYWE Cebu, mandungog ni kini ang atong programa, atong igsoon, mga program diha matag alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi sa Domingo, matag Domingo, no? So sa dili pa kita mo padayon no sa unahan ato sa i-greet atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay na atong programa. Ato igsoon na si Balasabas Jr. Balasabas, good evening sa inyo tanan diha nga nagasubaybay. Si Perlas ng Silangan, God bless po brother and sister, good evening sa inyo diha Perlas ng Silangan. Si Jeannie Tamayo Fiala, good morning po, munig sa Panesya dito sa ibang bansa, no? Buntag pa dito diri sa atuwa diri sa Davao karon mo nag 7 na clock, no? 7 o 7 7:20 from ng lahat sa Pilipinas. So si sino pa? Ano pa si Jeannie Tamayo Fiala, mabuhay Kingdom of God. Nardo Patron, peta sa pet. Mayong gabi hari, watching from Tagum City. So good evening sa imo dia Haring Nardo Patron dia sa Tagum City, sa itong mga kaigsuonan dia sa PPI Paradise Paghiusa, no? Good evening sa tanan diha nga nagasubaybay na itong programa sa Kingdom of God. Kanay masundan kini ninyo diha sa ato ang YouTube channel sa King Jerome Jesus Peligutom.
Kita ninyo kato itong mga nangaging programa. Kaya kini murag ika 40 plus na kini, hapit na maka 50 ka bisis kita naga live program sa atong Facebook, no? So kini nga tong programa ato yung ginaskutan kanunay bisan ang ato mga igsuon nga nangandoy nga gusto nila nga makita kanang gingharian sa Dios. So sa ingon ko na sa unahan na itong mga program nga kanang kingdom of God nagkalaylahi. Ang atong mga kaigsoonang magsasangyaw nagkalaylahi ang ilang paghatag og sulbad o husay diha sa mga sambingay sa walaang kasulatan. Tungod kay mga laom mga sambingay kana mga igsoon mga nagaingon ako nga nagkalahi-lahi ang ilang pagsabot o paghubat. Tungod kay dili man tanan gihatagan sa Dios og wisdom nga makahatag og kompleto nga kahulugan. Kay bisan sa atong gitalakay ato ni aging mga Domingo, no, ni aging programa na to atong aging Domingo katong bahin sa gubat, no, tong unang gubat ug ikaduhang gubat katong gibasa nato nga tunga sa taknak nga kahilom sa langit. So giliteral kadto pagsabot sa uban nato mga kaigsuonan nga magsasangyaw. Mao nga daghan kayo mga tagapaminaw, taga-subaybay sa mga lain-lain nga mga programa, sa mga religious program ang nagakalibog tungod kay lahi man ang pagsabot sa uban nato mga igsoon. Lahi ang ilang paghatag og kahulugan tungod kay mo apoy gihatag sa ila sa Dios nga kaalam. Hantod lang didto sila makahatag og kahulugan. Pitanaw no pit kaya wala nang sound spit. Mao kana mga igsoon. Mao nga so doon ay nagkomento na nawala daw ang sound. So si Nardo Patron. So ato ibraya no ang Andre sila si Longsky. Si Longsky kayo na. Good evening diha hari. Good evening po sa inyo tanan diha. Kumusta ka mong tanan? Francis Amarili Ampan. Good evening Harin Jerome watching from Paradise Esperanza. So kaita dito no sa Paradise Esperanza. Good evening po si Esther Martinez no nasa Luzon ko wala ko nasayop na akin sila sa Luzon. So ano din mo ni komento na Nardo Patron wala daw sound so nagbalik na siguro ay magpa naman no. So mo kana ano nga ato yung pagabalik-balikon ay mo pag-asawa sa pagpaminaw tungod kay aron masabtan nato kun dili nato balik-balikon dili man masabot dili masabtan sa tao kung dili nato balik-balikon mo nga ato yung balik-balikon aron jud makatunan o masabtan pag-ayo kay lawom mga sambingay sa balang kasulatan. So wala kita masayop nga ang founder sa Kingdom of God na si Malharing Pilimon Bonanza adunay wisdom gikan sa Dios. Siya nakahatag sa kompleto nga detalye o kahulugan diha sa mga sambingay sa balaang kasulatan. Bisan na lahaw mga sambingay hihatagan niya na og kahulugan. Mao nga ato nang gi-share pod nga among nakatunan gikan sa atong Malharing Pilimon Bonanza aron usab mahibaw-an o madungog sa uban natong mga kaigsuonan nga karon pa lamang nakapaminaw ni atong programa sa Kingdom of God. Mo nang ato dyan ng husayon. Kay doon na magwinungutan nga bisan ka ng pangutanaha, daghan na ka na, dugay na ka ng pangutanaha, balik-balik ng pangutanaha, pero ato gihapon tubagon. Nga ng pangutana nga, ibang gingharian sa Diyos, dito man ang Diyos nagapuyo o dito ang Diyos magahari. Tinuod man ka na, may igsoon. Tinuod.
Kung asa ang Dios magapuyo, didto siya angging harian, didto ang Dios magahari. So mobalos tag ang pangutana, unsa may pagharian sa Dios? Di ba? Katawhan. So kung katawhan man ang paghaharian sa Dios, meaning dinhi kana mahitabo sa yuta sa kalibutan. Dili didto sa giingon sa uban nato mga igsuon nga magsasangyaw nga didto daw sa kalawakan, kanang gitawag nila og paradise heaven. So magaingon kita nga kulang katong ilang pagsabot diha sa balaang kasulatan tungod kay ang Dios magahari man sa mga katawhan, dili man magahari didto sa laing planeta. Kay kung atong tukion o atong itandi sa balaang kasulatan, gisulat ang balaang kasulatan alang nining kalibutan, alang nining kalibutana, dili alang sa laing planeta. Mao kana mga igsoon, mao nga kun atong sabton pag-ayo nga kanang nakasulat diha para kana nining kalibutana, no? Hadugay ng panahon gisulat sa mga propeta nga gisugo sa Dios sa pagsulat sa mga panagna nga umalabot, nga dugay na kayang panahon gisulat gisugo sa Dios. Ang uban nagkaanam-anam na og kahitabo, nangabot nag-anam-anam. Ang uban usab nga mga prophecy wala pa moabot, kay doon naman ay insakto nga sukod nga panahon kapanahonan. Doon na insakto nga tamang panahon, tamang lugar o tamang tao. Mo kana mga igsoon, mo nga paabot lang kita sa mga propesya nga gisulat sa balaang kasulatan, kay nagkaanam-anam nagpanghitabo. Mao nga gihusay nato tong tunga sa takna tungod kay daghan man nagkalibog niadto. Kay gipamatud-an man pud sa uban natong mga kaigsunan nga kana daw didto nahitabo ng tunga sa takna sa langit, diin gitudlo niya diha sa kalawakan. Na kay di man to ma-prove pag-ayo, di man ligon ang ilang patutuo tungod kay wala may tao dito, wala man, no? Mga kung na subaybayan ninyo doon na mga Domingo ag atong programa bahin sa tunga sa takna sa Dios og atong isaysay diin ang sinugdan og unsay hinungdan ngano nga dunay gubat, unang gubat mo gitawag og First World War ni adtong July 28, 1914, no? Kay June 28 man to gi patay si Francis Ferdinand ni Gabrielio Principe. Mo to hinungdan sa unang gubat. Aron gayud matuman ang nakasulat nga tunga sa takna kahilom sa langit, gisugdan didto. Sila mo'y natungnan si Gabrielio Principe, usa ka 19 anyos nga estudyante nga taga Austria, taga Serbia. Diin iyang gibugal-bugalan kadtong duke nga si Francis Ferdinand. Mo to hinungdan nga nasuko og gipusil adtong estudyante. Dito nagasugod ang kagubot. Nag-aaway ang duha ka nasod. Hanto ni dako nilaban ang mga dagkong nasod. Pikas-pikas dunay mga nilaban. Nahuman 1918 sa November 11. So dito dayon ta magsugod og isip sa tunga sa takna sa Dios aron kita masayod. Kung nasayod na kamo sa tunga sa takna gikan sa November 11, 1918 mo to'y nihunong ang gubat sa unang gubat sa kalibutan. Isip rin kag tunga sa takna sa Dios nahuman sa 1939 September 1 kay pagkaitin ni dilaab ng pod ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Ikaduhang gubat
So sa ato panahuman jud insakto ang tunga sa takna sa Dios. Ang tunga sa takna sa Dios 20 ka tuig, 7 ka bulan og 7 ka adlaw. No, 20 ka tuig, 10 ka bulan og 7 ka adlaw mo nay tunga sa takna sa Dios. Kay ang 1 hour of God is equivalent of 15,219 days. Nga sa ato pa kung sa tinuig 41 years, 8 months and 14 days. Mga ang katunga niya na 20 years, 10 months and 10 days. 7 days, no? 20 years, 10 months and 7 days mo na tunga sa takna sa Dios nga didto nihilom ang kalibutan, nilinaw, walang gubat, walang digmaan, no? Halo ay Tagalog kay may Tagaluson nga taga-subaybay. Walang digmaan sa loob ng 20 years, 10 months and 7 days. Tahimik ang daigdig. Natupad ang nakasulat sa banal na aklat na katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. So natupad yung hula. Dugay na, matagal ng panahon yung nakasulat. Pero nangyari 1940, 1918 hanggang 1939, September 1, pagka-18, tuloy-tuloy naman. Pangalawang digmaan naman yun. So saan nangyari? Totoo ba yung sinabi nila na doon sa kalawakan na nag-away ang mga anghel doon? So paano natin papatunayan na doon sa itaas nag-aaway yung mga anghel? Samantalang itong basihan natin sa banal na aklat, compare dyan sa history, world history, yung sakto, natupad. Walang ibang nakabigay ng ano dyan, tamang kahulugan, interpretasyon. Yung kalahating oras katahimikan sa langit, walang ibang nagbigay ng tama nga kahulugan o insakto na explanation, kundi ang iba, yung supreme founder natin sa Kingdom of God, si Malaharing Pilimon de Abundanza. Siya lang ang nagbigay ng tamang linaw, insakto nga kahulugan base sa banal na aklat at sa history. Kaya huwag kayong magtaka na gumamit tayo ng mga numero. Dahil ang Kingdom of God, ang aral ng Kingdom of God, gamit ng mga numero, numbers. Dahil yung banal na aklat ay mayroong algebra, mayroong prophecy, mayroong history, at mayroong science. Kaya kumpleto yan. Yun ang tinatawag na 4 factors. 4 factors. Kumpleto yun ang banal na aklat. So, Francis Amarillo, okay man, okay na daw ang signal. So, si Helen Maharas, Assalamualaikum. Ninyong mayong gabi ari og sa imong pamilya watching here at Blue Ocean Resort until mabuhay Kingdom of God. So, salamat diha sa Blue Ocean, no? Diha sa Hotel Dahican, Mati City. Og si Rio Lumitaw, musta po? Si Mahal na Hari. Ay, okay. Okay lang sa ato mga kaisunan. So ito, Tagalog to. Rio Lumitaw. So alam ko sa Luzon kasi Tagalog yung ano niya. So okay lang ang ano natin. Kumusta din kayo dyan? Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Yun, balik tayo. Kaya nga, binanggit natin dahil ang iba nagtaka bakit puro lang competition. Kasi ang aral ng Kingdom of God, kadalasan gumagamit tayo ng green board or whiteboard. Yung mga gamit, kailang wala tayong space, wala tayong sa sunod na mga higayon ating illustrate para makita ninyo ang tama nga mga
sulat. Pero bisan sa hindi niyo makita, kung makinig lang kayo ng maigi o gumamit kayo ng ballpen dyan, papel, sulat ninyo, dyan makompare ninyo na ang competition. Dyan sa nakasulat sa banal na aklat. May nagtanong, saan daw kinukuha yung 1 hour of God? Kasi mayroong half hour of God, yung kalahating oras na katahimikan sa langit. Saan daw kinukuha yung 1 hour of God? So kung inyong saliksikin dyan sa banal na aklat, dihan sa Apokalipsis, kaya lang Bisaya itong natin, no? Bisaya itong Bible natin, sa Pinadayag 17:12, ano lang ninyo dyan sa Tagalog yung Bible, no? Pinadayag o Apokalipsis 17:12. Sinabi dito, og ang napulo ka buok sungay nga imong nakita, kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa na nagpakadawat sa rianong kagahom. Apan nilang pagadawaton ang pagbulutan, ingon nga mga hari, kauban sa mapintas nga manap, sulso sa katakna, kauban sa mapintas nga manap. Sato pa, yung 1 hour of God na diri na mabasa sa Apokalipsis o Pinadayag o Revelation. Diyan mabasa na 1 hour of God, yun ang paghaharian ng 10 sungay o hari. Isa lang pala yun, hindi separate yung 7 ulo o 10 sungay. Isa lang yun, 10 ulo, 7 sungay, isa lang sila, no? Isa lang sila. Kasi sa 13:1, parang kung hindi mo may unawaan maigi, parang dalawang bahagi, no? Sa Apokalipsis 31 o Pinadayag 13:1, og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga manap nga may napulo ka buok sungay o 7 ka buok ulo, nga may napulo ka buok purong-purong diha tiyang mga sungay, ug may mabugal-bugalon nga ngalan diha tiyang mga ulo. So murag dalawang hati, no? 7 ulo ug 10 sungay. Pero kung dito intindihin mo maigi dito sa Apokalipsis 17:12 na malinaw na yung 7 ulo at 10 sungay isa lang, no? Kung basahin natin uli, pakinggan nyo maigi. Ug ang napulo ka buok sungay nga imong nakita, kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa man nagpakadawat sa rianong kagahom, apan ilang pagadawaton ang pagpulutan, ingon nga mga hari sulod sa katakna, kauban sa mapintas nga mananap. So ang yung 10 hari o 10 sungay o hari, sila maghati-hati sa 1 hour of God. Ng 1 hour of God, kung atin titingnan, ang 1 hour is 60 minutes. Na 60 minutes. Kung hatiin sa 10 na hari, tag-6 na minuto. No? So, sa Diyos yan. Kaya, huwag tayong hihinto doon. Ating basahin doon sa 2 Pedro 3:8. Ng 1 day of God is equivalent 1,000 years of man. Sa ato pa, yung 1 hour of God sa tao, kung atin ang himay-himayin, pag maigi, ating computin, ang usa ka takma sa Diyos, 1 hour of God sa tao, 15,219 days sa tao. 15 degrees, no? 15,219 days. So dalhon mo sa taon, dalhin mo doon sa taon, yung 15,219 days, lalabas ang 41 years, 8 months, and 14 days. So malinaw? Klaro ba mga igsoon, mga kapatid natin ng Tagalog? Klaro ba yon sa Apokalipsis 17:12? Kasi mahabang solusyon. May solusyon, may competition kasi dyan. Mahaba yan. Mahaba. Kaya direct to point tayo. Kaya kung gusto nyo anuhin yan, computin, so gamitan ninyo ng calculator para lumabas, no? Sakto talaga yan. Na ang 15,219 days sa tao, sa Diyos, is 1 hour of God, sa tao 41 years, 8 months, and 14 days. So kalahati dyan is 20 years
10 months and 7 days. Mo na kalahating oras sa Diyos may katahimikan sa langit. So dito sa daigdig nangyari. Hindi totoo na doon nangyayari sa kalawakan. No? Kasi kung totoo yun, ay nagkamali yung mananaklat. Na? Nagkamali. So dito yun sa daigdig naganap. Tapos na yung prophecy na yun. Kaya history na yun. Binalikan natin history para mabigyan ng liwanag yung mga tao na hindi nila naunawaan yung kalahating oras na sinabi ng iba na doon sa taas nag-away yung mga anghel. So ngayon, maintindihan na natin na yung nakasulat pala dyan sa Apokalipsis 8 verse 1 na kalahating oras may katahimikan sa langit sulod sa may kalahating oras. Dito yun sa daigdig. So malinaw mga kapatid natin taga-subaybay na ang parabola o sambingay na nabigyan ng tama na kahulugan o insakto. Maliwanag na pagkabigay ng husay, no? Binigyan ng insaktong kahulugan. Mao kana mga igsoon natin taga-subaybay. Mao kanay aral sa Kingdom of God. Marami pa. Kaya nilantad natin yung 1 hour of God na hinati sa 10 hari. Yung 10 hari, banggitin ko ulit na yun ang 10 President of the Philippines. No, 10 President of the Philippines. Doon natapos kay President Marcos sa 1986. Tapos, namagitan naman, kaya itinawag na hari dahil puros mga lalaki ang naunang mga presidente sa Pilipinas. Yung 10 from Quezon, yun sila ang 7 elected President of the Philippines from Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, and Marcos. 7 elected President. Yan ang tinatawag na 7 ulo. Sila ang 7 elected President. 7 ulo dahil sabi dyan sa Mananaklat, sa Bisaya pa, sa diha siyang mga ulo, may bugal-bugalon nga mga ngalan. Nganong giingon man na mabugal-bugalon nga ngalan? Tungod kay panahon sa pag-eleksyon, sa panahon sa kampanya, nag-isig daotay ang matag usa ka kandidato. Muna'y pagbugal-bugal sa ngalan. Bakit hindi 10? Sinabi doon ang 10 sungay may purong-purong sa iyang mga sungay, may purong-purong. Kung isipin mo yung purong-purong, idagdag natin yung tatlo na appointed president. Aguinaldo, Laurel, Osmeña. Idagdag mo sa 7 elected president, 10 silang lahat. Sabi doon, ang 10 ay mayroong purong-purong, kuruna. No? Bakit sinabing purong-purong sa Binisaya? No? Bakit may ang 10? No? May napulo ka buok sungay, ang napulo ka buok sungay og 7 ka ulo. Og ang napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay. So napulo ka buok purong-purong. Anong purong-purong mang? Bakit purong-purong sinabi? Dahil yung 10 lahat sila kahit appointed presidente pa rin sila sa Pilipinas, pangulo pa rin sila sa bansa. Kaya sinabi na purong-purong. Yun ang insakto nga kahulugan dyan. Yung purong-purong, wala siya, muna'y katungdanan. Purong-purong, kuruna, crown. No? Doon na sila'y kuruna, tungod kay sila, presidente. Pero wala'y apel tong tulo ka mga appointed. Wala'y apel sa bugal-bugalon nga ngalan. Kadturang 7. Kay kadturang 7 naglaban-laban sa campaign, sa kampanya. Kadung tulo wala man to moagig butuhan tungod kay appointed man to. Wala dili pareha sa 7 nga national election di buok Pilipinas. Katong tulo appointed.
Mao nga dili sila apil sa mabugal-bugalon nga ngalan. Munay hubad ana. Munay hubad anang pulo ka ulo og pito ka ulo og napulo ka sungay. Na pag-abot sa pinadayag 17:12, ang 10 hari, ang pulo ka hari maghari sulod sa katakna kauban sa mapintas nga mananap. Kanang mapintas nga mananap mo kana ang atong nasod sa Pilipinas. Mo kana ang atong nasod nga gipuli-pulihan og kubot sa 10 ka mga pangulo sa Pilipinas. Gipuli-pulihan og pulo. No? Kung atong dugangan na siya og hubad o husay, tagaan na itong dugang, kaya napamantay gamayng oras, no, kay alas 8 na mag-uwi programa ang DYWCbo. So wala pa alas 8, so alas 8, pwede naman ta magkuan pa man sila. Magbasa pa man sa mga sponsor, no? So kung atong basahon din sa Mateo 23 ngadto sa 26, no? Sige ingon dire. Mateo 22:23 ngadto sa 26. Sige ingon. Og sa maong adlaw giadto siyang mga Sadusyo, mga tao nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, og gipangutana siya nila nga nag-ingon. Magtutudlo si Moses nag-ingon, kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay mga anak, ang iyang igsoon nga lalaki kinahanglan mga sawa sa balo o magpaliwat og mga anak alang sa igsoon nga namatay. Karon diha kanamoy 7 ka magsuon nga lalaki. Ang nauna nagminyo unya namatay ug tungod kay wala man siya'y mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsoon. Mausab ang hitabo sa ikaduha o sa ikatulo hangtod sa ikapito. Ug tapos kanang tanan ang babae namatay usab. Ang pangutana, sa pagkabanhaw ni kinsa man sa 7 ang makasawa sa babae, kay silang tanan nakahupot man kaniya. Apan kanila mitubag si Jesus nga nangingon, nangasayop kamo kay wala kamo nakasabot, nakabasa o nakasabot sa balaang kasulatan. Kay sa pagkabanhaw dili na sila mga sawa o mga pamana kundi mahisama na sila sa mga manulunda sa langit. So 7 ka magsuon lalaki, sunod-sunod nga nagminyo sa usa ka babaye. Ha? Tanawan niyo magsuon, unsa kasambingay na. 7 ka magsuon lalaki, sunod-sunod nga nagminyo sa usa ka babaye. Mo kana ang Pilipinas nga sunod-sunod nga gikuptan sa 7 ka mga elected president of the Philippines. Sunod-sunod sila nagupot, wala ba mawad-in na og pangulo ang nasod. Pagsugod ni Quezon, sundan ni Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos. Wala na nawad-ig pangulo ang atong nasod, no? Sunod-sunod. Mo kana mga igsoon natong taga-subaybay. Pulo sila. Karon aron dili masayop ang balang kasulatan, pulo man kadto sulod sa katak na sila maghari, mao nga gipasundan og babayi, si Cory, nga wala pa moagi og pagka barangay kapitan, diretso pagka presidente. Aron dili masayop ang nakasulat sa balaang kasulatan nga pulo lang sila ang hari sulod sa katakna sa Dios na 41 years, 8 months and 14 days sa tao. Mao katon hitabo, mao nga wala jud ang plano matuman nga si Ninoy ang musunod nga mukontra kay Marcos. Kay kung nahitabo kadto, mudaog man si Benigno Senior, mapildi si Marcos, kapre si Cory, siya nadaog. So mahitabo, masayop ang pinadayag 17:12. 11 naman dayon, no? 11. So masayop ng pulo. Na kay ang Diyos nahibalo naman daan, gisulat na dugay na kayong panahon. Wala pa madiskubre ang Pilipinas na ang sulat. Andam na. Giandam na po ng mga ngalan nga ng mga mahimong pangulo sa nasod. Nakasulat na sa libro sa mga presidente sa tibok Pilipinas. Nakasulat na ilang ngalan. Wa pa sila matao. Mo ka na inahitabo. Mao nga gisundan ni Cory Aquino.
Kadtong unang pulo tag 4 years sila with re-election. Pwede sila magpa-re-elect 40 years. Ilang gihuman 41 years, 8 months and 14 days. Nan kay kung natong hinumduman si Dr. Jose Rizal nga matod niya dentro de 100 anyos. Walay sound? Di ba dungog? No nag-comment, no sounds daw. Kana kusog naman na. So basin og kuan, hinay na tong kuan lubat unsa. So mo na giingon nga upat lang matag presidente sana upat ka tuig pero dunay re-election. Pwede sila mudagan pag-usab. Matod pa ni Dr. Rizal, dentro de 100 anyos, meaning century hence, 100 years. Doon na siya gisulti nga 100 years sa Pilipinas. Pilipinas dentro de 100 anyos. Ato pa dunay sukod nga 100 years ang Pilipinas. Pero wala to ma-explain og unsay unod ni anang usa ka gatos ka tuig nga giingon ni Dr. Jose Rizal. Pag-abot sa atong bag-ong panahon, 1970s, 75, gibutyag sa atong malaharing Pilimon Bonanza nga nang dentro de 100 anyos nga century hence ang giingon ni Dr. Jose Rizal, matod pa ni malaharing Pilimon Bonanza nga ang Pilipinas mahati sa duha ka porsyon. Unang porsyon 40 years, pulo ka mga presidente. Ang sobra sa 40 doon na pa'y 60 years, doon ay laing na pulo. Ay matod pa niya, ang Pilipinas giandaman sa Diyos og 20 ka mga presidente. 20. So mao nga gikan ni Ramos kay kato si Cory usaran to ka na mamagitan lamang to siya. 6 years yusob ni Cory, 6 years without re-election. Aron dili masayop nga pulo pa ang umaabot nga presidente nga magbahin-bahin diha sa 60 years nga nahabilin sa 100 years. Mao nga from Ramos 6 years. Sundan ni Estrada ang iyang term 6 years. 6 years. Kaya lang duha lang katuigan na human kay napriso man siya. O gihuman ang iyang term sa iyang vice president nga si Gloria Macapagal Arroyo. No, unsay plataforma ato hisugot na mga plataforma nila na pamantay gamay ang oras. Ang plataforma ni Ramos matod pa niya Philippines 2000. So ang iyang gusto nga sa tuig year 2000 pero ang iyang term adto gikan sa kay si 92 no kay 86 man si Cory hantod sa 1992, 92 siya hantod 98. Pero advance siya year 2000. So Philippine 2000. Ibig sabihin na sa year 2000 wala nay mahirap sa Pilipinas. Iyahaw na sa kalisod pero wala na hitabo. Pipila lang na nakaahon sa kalisod. Nagdugang pa ang mga pobre. Pagsunod ni Estrada, kung sa may plataforma ni Estrada, ira para sa mahirap. Kumusta? Tinuod unta to. Kaya iya man yung gisugdan ng mga mahirap. Ang problema lang duha lang katuig dili jud mahimo ni ang tibuok Pilipinas. Dili ang mahuman sa duha katuig nga ang iyahang pangako sa mga mahirap na presyo siya. Siya naghirap sa bilangguan. Gihuman ni Gloria 2004 na human. Dagan si Gloria eleksyon na po dagan siya pagka-presidente. Ang iyang plataforma Philippines Job. So ang tanan nga walay trabaho, iyang tagaag trabaho. Tinuod ni kusog jud ang tisda ni adto kay ang direktor adto si Buboy Sayuko, si Yuko. Yun sa motoy naga direktor sa tisda. Daghan ang nahimong mga nakakaton o mga livelihood program. Pero wala jud maahon ang tanan nga kapobrehon. Wala. Human ang iyang pulo nahimong pulo kay upat ka Estrada, unom niya nahimong pulo siya katuig na mumuno sa Pilipinas. Sunod ni Benigno Aquino Jr. si Pinoy. Unsa may plataporma ni Pinoy,
tuwid na daan. Meaning, liko-likong daan yung nauna. Ang mga presidente kay tuwid man yung daan, tuwid na daan. Ibig sabihin, wala sigurong korupsyon kay tuwid man. Diretso. Pero wala po nahitabo, gihapon, wala. Gani, daghang mga pobre nga nagmamulo. Daghan, kay namangod ginyos, gibalita mo itong sa news dito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, tuli-tuli nadang bugas, giyabo dito sa Basakan. Para ang tato sa mahirap, kung gihatag to, makasulbad tong pila ka buwan, gutom sa mga kabos. Giyabo dito, naasa na maron ang tuwid na daan. Nawala, wala na tuman ang pangako. So, pag-abot sa to ang kasulukuyang presidente karon sa iyang plataforma, unsa may plataforma ni President Rodrigo Duterte sa panahon sa kampanya, unsa iyang plataforma? War against war against drugs. So, drugs ang iyang focus o kanang korupsyon. So duha ang iyang plataporma, nahulog og duha kay duha man to iyang gidala nga korupsyon o kanang drugs. Nga wad-on niya ang korupsyon, wad-on usaban drugs. Wala man 100% nga natuman ang korupsyon o kanang drugs kay napamanjoy madunggan nato sa news. At least kung sa 100% mga 90% na sa akong kalkulasyon, no? Kanya-kanya man tag kalkulasyon. Sa akong kalkulasyon mga 90% nawala dito, no? Nawala tong drugs, nawala tong korupsyon. Mao nga nakita nato ang 90% nga improvement sa atong nasod sa Pilipinas, kanang build kanang gihimo mga highways, tulay, train, sa pamandha gihimo daghan kay na accomplishment. Hinoon katunga pa halos ang nahuman. Katunga pa. Pero nakita na nato ang nahimo tungod kay wala na ay korupsyon or 90% nawala ng korupsyon. So motoy ilang plataforma. So ikalima si Presidente Duterte o ika-30 siya katuig. Sa ato pa napay nabilin nga 30 katuig. Kay eleksyon naman po sa 2022. So 2022 doon na pa'y 5 ka umalabot nga presidente sa Pilipinas. Mo na prophecy sa atong mahal na rin ambulansya. Mahal na rin Pilimon ambulansya. Iya ka nang sangyaw sa radyo. Personal nga live nga pag-istorya or sa radyo. Iya ka nang sangyaw. Nga 20 ka pangulo sa atong nasod sa Pilipinas ang magabahid-bahin niya ng 100 years. Meaning, umahuman ka na sa 2052 ka ng 20 ka presidente. Kaya na pa may 5 umalabot sugod sa 2022. Tag 6 years ka ng 5. So, mahuman sa 2052. 2052. Mahuman ang umalabot nga 5 ka mga pangulo sa nasod. No? So, kung atong tanawon, katong hisgutan nato na kahirapan, haonon ang kahirapan sa mga Pilipino. Karon waman hinoon maahon tanan pero nahihinay na og ang mga tao og doon na nagkaanam-anam ahon sa kalisod tungod kay wala na may korupsyon. Apan ang wala na may korupsyon, no? So wala na, nagkahinihinay na pud og mga tao. Pero kung atong tanawon, dili pa na mo'y solusyon kay dili manggod pa ang insakto nga panahon. Dili manggod ni ang panahon nga sukod nga ang Pilipinas tanang mga tao maahon sa kalisod. Didto naman sa laing 5 kung atong basahon ang Biblia, no? Kung basahon nato diha sa Mateo, kung atong subayon diha sa Mateo, no? Mateo 25, ang uluhan niani ang sambingay mahitungod sa napulo ka mga dalagang birhen. So napulo. Muna yung napulo nga umaabot nga presidente ang 5 kay kanang 5 humana atong basahon.
Og ang gingharian sa langit iga pakasama sa napulo ka mga dalagang birhin nga na nagdala sa ilang mga lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila mga buang-buang og ang 5 mga butan kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala man nagdalag lana, apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Tanawa. So ang 5 dili makakuha sa lana, walay lana. No? Meaning dili pa sila makaahon sa kalisod. Kay wala pa may lana. Wala pa may lana. Kadto mang 5. Meaning kanang umaabot ng 5 nga sugod sa 2022 mo to'y magdala og lana. Unsa man ang lanaha, no? Unsa man ang lanaha alang sa wala mang pasayod aton tug-anan unsang lana kanang giingon diha nga nagdala katong 5 og lana, no? Atong basahon sa Isaiah 65. Unya ikaw makakita og mosidlak og ang imong kasing-kasing mahitingala og mudako tungod kay ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo, ang bahandi sa mga nasod mudangat kanimo. Tanawa. Bahandi iuli, kadagaya sa dagat iuli kanimo ug ang mga bahandi sa mga nasod mudangat kanimo. Unsa man ang kadagaya sa dagat dili man na isda. Kaya ang isda di man ang pobre na dato. Ang mga negosyante na may nadato, mga corals unsa pa diha. Dili tanan na dato sa dagat. Ang iboto'y pasabot ang sambingay diha sa Isaiah 60 verse 5, 60 verse 5, nga kanang kadagaya sa dagat ug ang mga bahandi sa mga nasod iuli kanimo, kanang kadagaya sa dagat mo kana ang deuterium. Deuterium kana dugay na kanang panahon na nas Pilipinas. Gani gipasusi na sa panahon ni Presidente Marcos ni adtong 1985 ni patawag niya ang mga scientists, mga foreigner o mga local scientists nga ipapangita niya ang kadatuan sa nasod. Usa sa nadiskubre kanang deuterium diri sa atong Philippine Trench nga ang scientist niya ato usa ka Pilipino nga si Cesar Escusa. Iyang gihatod ang balita sa atong Pangulong Marcos nga dunay deuterium sa atong nasod sa Pilipinas. Ila unta katong sugdan niadtong 1986. Gaplano na si Presidente Marcos nga ilang kuhaon kanang deuterium aron makatabang sa kahirapan sa mga Pilipino. Apan naputol kadtong planuha tungod kay nahuman naman ang iyang mga tuig. Naupos ta ang iyang 20 years. Natapos na ang 41 years, 8 months and 14 days. Gipapahawa siya sa Malacanang munang naputol katong plano nga kuhaon datong deuterium dire sa atong Philippine Trench, no? Nga matud pa sa mga scientists kana atong Philippine Trench 868 miles ang katason, 52 miles ang gilapdon o 3 miles ang gilawmon. Puno ka nag-deuterium. Kung imagine niyo na mura na siya og kanal nga lawom kayo. Lawom nga kanal. Siya mo biro mo 3 miles. Computa ko niyo ang 3 miles times 1.6 kilometers in every 1 miles. Ato pa 4 kapin kilometers. Ang gilapdon 52 miles, 80 plus 82 or 83 kilometers ang gilapdon. 868 miles times 1.6 kilometers per mile per every miles. Sa ato pa 1,000 almost 1,300 kilometers ang gitason mo na puno og deuterium. Pag-abot sa 1987, gidala ang project ni Cesar Escusa kay Presidente Cory Aquino. Iyang isaysay bahin sa deuterium sa Pilipinas. Apan pasalamat kita kay wala magkasundo ang mga foreign investor o ang
government of the Philippines nga pormero 60-40 di man mahimo tungod sa 40 sa Pilipinas 60 sa investor, di man makuha nila sa ordinary nga rigs nga suyupon, di man makuha, so plano nila nga gamuan og submarines. Mao nga giusob ang partihan 70-30 sa Pilipinas, 70 sa foreign investor. Wa mo sugot ang atong gobyerno sa Pilipinas. Pasalamat nang wa mo sugot niadto 1987 kay sugdan ng ta kadto didto sa Siargao, sugdan ng ta. Kung nakuha kadto, sorry na lang mga pobreng Pilipino ngano napa may corruption atong panahon na kusog ang corruption. So posible nga dili mo abot sa mga pobre. Pasalamat ta kay dili kadto mo isukod nga gihatag sa Dios. Ang sukod nga gihatag sa Dios kining lima nga mga umaabot nga dunay lana. 10 virgins man katong lima adunay mga lana. Kanus na magasugod 2022. Magasugod ka ng 5. Kay karon pa lang wala na'y korupsyon. Pag abot sa 2022, samot nang wala na'y korupsyon. Sa ato pa, kung ihatag na sa Diyos ka na, nga nang kadagaya sa dagat, ang tanan nga mga kabos, mahinay-hinay nagkaahon. Nga naman, kay dili man mahurot ka ng deuterium sa Pilipinas. Matod pa sa mga foreign scientists, nga every 24 hours, matag tuyok sa kalibutan 85 million barrels a day ang musod sa atuang trains o Philippine trains. Matag tuyok. Gikan sa Puerto Rico, gi-travels ka na 12,000 kilometers padulong sa Pilipinas subay sa mga trains na sa nagkalain-laing mga nasod. Sangko sa Pilipinas. Ang bibo o ang saya lang paminawon mga igsoon tungod kay pag-abot sa Philippine trains wala nay kanal nga sumpay sa laing nasod. Dinhi natigo murag kawa ang atong trains, nakawa no. Wala nay sumpay nga trains. Wala nay kanal nga sumpay paingon sa laing nasod mo na natigom dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. 85 million barrels a day musod. Ang consumption sa tibok kalibutan 96 million barrels tanan makinarya. Ang Saudi Arabia 12 million barrels igahubas na 2023 wala na. Ngunang mahal ang gasolina. Nang moabot ng panahon ang Pilipinas makuha na pud ang deuterium. Ngano man tungod kay mo nakaprograma na kana sa Dios, giandam na sa Dios sa Kingdom of God. Kaya ang Pilipinas mahimong Kingdom of God katulad sa Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia tungod sa gasolina. Mahimo ding sole distributor ang Pilipinas tungod kay ang deuterium kaya suplayan ang 96 million barrels. Ngano man ang fossil fuel nga gigamit karon 40 kilometers sa gagmayng motor ang daganon sa usa ka litro, samantalang ang deuterium 257 kilometers matag usa ka litro. Sa ato pa ang 96 million barrels ang katapat niyan sa deuterium 60 million barrels lang ang katapat anang 96 million barrels sa tibok kalibutan nga consumption, meaning ang Pilipinas solo distributor sa tibok kalibutan pag-abot sa panahon. Mag-ampo ta nga ang sunod na nga presidente nga molingkod sa 2022 nga magadala ni anang nga plataporma aron maahon ang kalisod. Kanang 5 nga umabot nga presidente, dapat ang ilang utok kana puro deuterium. Kay mo nay more kanay solusyon sa kahirapan sa Pilipinas, dili ng kwarta. Kanang gideposito sa World Bank, kwarta sa Pilipinas, dili na mo'y solusyon sa kahirapan kay bahino na mahurot man na. Samantalang kanang kwarta sa World Bank igasto ni anang deuterium rigs, tanan na ng kagamitan, gastuhan ana mga barko unsa pa diha. Ang abot niya ng deuterium dili mahurot kay matag adlaw no ana kana masuyop sa rig sa deuterium rigs. Mo kanay share sa matag usa ka Pilipino pag-abot niya anang panahon mo nay sukod sa Dios. Hapit na kana mga igsoon, hapit na. So mga igsoon kay tungod kay oras naman kini sa program sa DYWC Cebu 8:14 naman sila hapit na magsugod karon
nag-greet pa sila silang mga sponsors. Kita po samantala magpaalam para po kita kamo gusto nyo manood, manminaw. Live program sa DYWS Cebu, Radio Cebu, GMA na mga igsoon, DYWS. AM radio, no? AM radio ka na. So, samantala kita magpaalam ng inyong ubos ng igsoon. Atong pasalamatan at umalarim Filimon Riam Bonanza sa akong mga kauban sa Region 1 hangtod sa Region 12, Region 13, Caraga Region, NCR. Mga 12 gauge, mga kaubanan na sa provincial leaders, municipal leaders, barangay leaders, mga coordinators, mga beneficiaries sa atong Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Pabilin ka mo magpaminaw kanunay nila ni Prince Rocky Riam Bonanza, Nilahari Adolfo Riam Bonanza, sa tanan mga anak ni Malharing Filimon Riam Bonanza sa Royal Family diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Sa tanan kauban sa Kingdom of God, ako magaingon, salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Inyo kini ang inyong ubos nga igsoon si Haring Jerome Jesus Piligotom, nagasugad sa Davao City. Mabuhay ang Kingdom of God. Maayong gabi ug daghang salamat kanatong tanan. Ano pa din sila? Lumita, Julito, Julito, Montano, Ronquillo. So, daghang salamat sa inyong subaybay. Yung kamay mo po. Si Prinsipe Nonon Lorente, mayong gabi hari. Nindot kayo imong topic karon, watching from Poblacion Arakan, North Cotabato. Mabuhay Kingdom of God. Si Jenny Tamayo Fiala, no sounds ang ingon niya ganiha. Bakit ang uban okay naman daw? Si Francis Amarillo, okay man mag-ayo. Sarita Saraga, may gabi, salamat. Salamat sa paminaw. Ambot ni Snow daw, Saraga, Sarita Saraga. Pwede na share hari, mabuhay Kingdom of God. God bless Philippines. So, salamat. My blay, thank you for you. Si Ginit, Tamayo, Fiala. Salamat sa inyo. Si bye-bye. So, sana ito na si bye-bye sa programa sa Kingdom of God. Salamat. May gabi ka natin. Ang Diyos, ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos